Alam mo ba na mayroong isang propeta sa Biblia na ang mensahe ay napakalakas na minarkahan nito ang simula ng wakas para sa pinakahihintay na lungsod sa sinaunang mundo? Ang kanyang pangalan ay halos hindi alam, ngunit ang kanyang salita ay nagdulot ng isang espiritual na lindol na umiwas sa mga pundasyon ng impyerno. Hindi ito isang malambot na mensahe. Hindi ito isang pangkaraniwang kwento. Ito ay isang kagyat na tawag para sa iyong kaluluwa, sapagkat nabuhay si Nahum. Marami itong kinalaman sa kung ano ka at ako ay nakatira ngayon. Si Nineveh ay ang kabisera ng isang walang talo, mapagmataas marahas na imperyo. Sinamba nila ang mga maling Diyos, nagsakripisyo na walang kasalanan at pinasaya ang totoong Diyos. Pamilyar ba ito? Sapagkat marami ngayon ang nabubuhay na parang ang Diyos ay hindi kailanman makikialam. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang Diyos ay mabagal para sa galit, oo, ngunit hindi ito tahimik magpakailanman. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang kwento na natahimik, hindi pinansin, at maaaring maging mensahe na ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa iyo ngayon. Hindi aksidente na narito ka. Paano kung sinabi niya sa iyo na ang kwentong ito ay nagpapakita kung paano kumilos ang Diyos kapag ang isang buong bansa ay tumalikod? Paano kung ang parehong pattern ay paulit-ulit sa iyong lungsod, sa iyong bansa, o kahit sa iyong buhay? Dahil may mga palatandaan, may mga babala, may isang sandali kung saan dumating ang paghatol, ngunit din kung saan maabot ka ng awa. At ang pananampalataya, tunay na pananampalataya, ay ang isa lamang na maaring makagawa ng pagkakaiba bago ito huli. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil matutuklasan mo ang mga lihim na inilibing sa ilalim ng mga altar ng kapangyarihan, madilim na pakete na minarkahan ng mga henerasyon, at kung paano inangat ng Diyos ang isang tao, Nahum, upang o ng alarma bago bumagsak ang lahat. Ang mensaheng ito ay hindi lamang kasaysayan, ito ay isang buhay na babala. At kung mayroon kang mga espiritual na tainga, mauunawaan mo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo ngayon. Kaya bago magpatuloy, iwanan ang iyong gusto, mag-subscribe sa channel, at buhayin ang kampanilya upang hindi makaligtaan ang anumang paghahayag sa Biblia na tulad nito. At sabihin sa akin sa mga komento, sa palagay mo ba nabubuhay tayo ng mga katulad na araw sa mga Nineveh? Sinusubukan ba ng Diyos na gisingin ang kanyang mga tao? Muli, Nineveh, tanging ang pangalan ay nag-load ng isang halos alamat na timbang. Ang pagpapataw ng lungsod na iyon, ang kabisera ng dreaded Assyano Empire, ay kilala sa lahat ng mga direksyon bilang isang simbolo ng kaluwalhatian at kilabot. Ang mga pader nito ay tila hawakan ang kalangitan at sa loob ng mga ito ang lahat ay huminga ng kapangyarihan, ginto, palasyo, templo, luho, ngunit din ang katiwalian, pang-aapi at walang sala na pag-iwas sa dugo. Ang mga hari ng Nineveh ay hindi lamang namamahala, hinihiling nila ang pagsamba na para bang sila ay mga Diyos. Ang kanyang mga imahe ay itinaas sa mga parisukat, ang kanilang mga pangalan na inaawit ng mga pari na hindi na sumasamba sa totoong Diyos, ngunit pinatulan ang kanilang sarili bago ang mga eskultura ng mute. At ang mga pari, nag-alok ng mga sakripisyo hindi para sa debosyon kundi para sa ambisyon. Ang mga idolo ng bato ay nakatanggap ng mga handog na nagkakahalaga ng buhay ng tao. Ito ay isang lipunan na nakalalasing mula sa kanyang sarili na bulag ng yaman nito. Ngunit sino ang nakakaalam ng tunay na pananampalataya na lumalakad sa Diyos at nagmumuni-muni sa Biblia ay nakakaalam ng isang bagay na napakalinaw. Walang imperyo na naghahamon sa pinakamataas na nananatiling magpakailanman. Bagaman tila walang hanggan nagsimulang magpakita ng mga fissures si Nineveh, hindi lamang sa mga pader nito, ngunit sa mismong kaluluwa ng mga tao nito. Ang mga palatandaan ay nagsimulang lumitaw, hindi bilang pagsabog ngunit bilang mga bulong. Ilang gabi ang kalangitan ay naging pula ng walang paliwanag. Iba pang mga oras ang Tigris River, isang simbolo ng kasaganaan, ay lumabas sa channel nito at kinaladkad ang mga sagradong bagay mula sa templo. Napansin ito ng mga matatanda. Ang mga bata ng walang pag-unawa ay may mga bangungot sa mga monsters na umalis mula sa ilalim ng lungsod. Para bang ang Espiritu ng Diyos ay naglalakad na sa mga daanan na inihayag kung ano ang darating. Sapagkat kapag ang kasamaan ay umabot sa taas,
Kapag ang kasalanan ay naging bahagi ng sistema, ang Diyos ay hindi tumahimik. Malinaw ang Biblia, ang paghatol ay magsisimula sa bahay ng Diyos. 1 Pedro 4:17. At pagkatapos ay darating sa mga bansa. Ang ilan sa Siyam ay nagsimulang maramdaman ito. Hindi nila alam kung paano ipaliwanag ito, ngunit naramdaman nila ito. Isang timbang sa dibdib, isang palaging pag-aalala, isang pakiramdam na may isang bagay na hindi nakikita. At bagaman ang mga pinuno ay masaya sa mga piging at pinarami ng mga pari ang kanilang mga paganong seremonya, ang pag-iingay ng inaapi ay tumaas sa kalangitan. Ito ay tulad ng sa mga araw ni Sodoma at Gomora nang sinabi ng Diyos, ang pag-ingay laban sa Sodoma at Gomora ay dumami at ang kanyang kasalanan ay pinalala ng labis. Genesis 18:20. Hindi ba si Ninive ay isang modernong Sodoma? Hindi ba ito isang Babel na itinayong muli ng mga kalalakihan na nais na sakupin ang lugar ng Diyos? Oo. At nagpadala na ng sagot ang Diyos. Isang sagot na may pangalan ng tao at mukha. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumipat sa mga lugar kung saan walang napansin. Sa mga simpleng nayon, sa mga nasirang puso, sa mga kalalakihan na nanalangin pa rin para sa hustisya. Sa madilim na senaryo na iyon, ipinanganak ang isang bata na ang patutunguhan ay minarkahan na sa tuktok. Ang isang bata na mula noong pagkabata ay makaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pasanin sa kaluluwa. Ang kanyang pangalan ay Nahum. Habang ang Siyam na lumiwanag sa ginto at pagmamataas, tahimik na naghanda ang Diyos kung sino ang magiging messenger. Sapagkat sa tuwing ang isang lungsod ay nakataas laban sa Diyos, nagtaas siya ng isang tinig na nakakakumpirma sa kanya. At kahit na ang tinig na iyon ay nag-iisa, kahit na sa harap ng pangungutya, laging nagdadala ng bigat ng katotohanan, sapagkat ang pananampalataya ay hindi tumanggap ng mga templo ng bato. Ang pananampalataya ay lumiliko sa matapang na puso at ang batang iyon, nang hindi alam ito, ay nakalaan upang ipahayag ang pagtatapos ng isang panahon. Sa gayon nagsimula ang simula ng pagtatapos. Hindi sa mga digmaan o sa mga sakuna, ngunit may isang banal na bulong. Isang paalala na higit sa anumang makikilalang hari, mayroong Diyos ang hari ng mga hari. At kapag nagpasya siyang makialam, ni ang pinakamakapal na pader o ang pinakamalakas na hukbo ay hindi maaaring pigilan ang kanyang paghuhusga. Ang kwento ni Ninive ay malapit ng magbago magpakailanman at ang pagbabagong iyon ay may isang pangalan, Nahum. Ngunit bago itinaas ang kanyang tinig, ang propetang iyon ay kailangang mabuo sa apoy ng pagsunod at kaya naabot namin ang sandali kung kailan ipinahayag ang tawag na iyon, hindi sa kaluwalhatian, ngunit may sakit. Minsan, pipiliin ng Diyos ang mga naghihintay ng mas kaunti, at si Nahum ay isa sa mga napili. Ang kanyang pangalan na nangangahulugang ginhawa ay tila isang kabalintunaan sa harap ng pagkarga na dadalhin niya sa kaluluwa. Mula sa pagkabata nakaramdam ako ng isang bagay na hindi nakikita na hinabol siya. Hindi ito takot o kalungkutan. Ito ay isang uri ng espiritual na timbang na pinisil ang kanyang dibdib ng walang paliwanag. Ang kanyang ama, isang taong banal at may kamalayan sa pananampalataya, ay tumingin sa kanya ng mga mata na alam na kung ano ang darating. Kung sa isang araw ay tinawag ka ng Diyos, sabi niya sa isang okasyon, sundin ito kahit na masakit, dahil ang pagtanggi sa tawag ay tinanggihan din ang kalooban ng kataas-taasan. At ang mga salitang iyon ay natigil tulad ng isang araw. Sa isang lipunan kung saan kakaunti ang nagsalita tungkol sa totoong Diyos, iba ang pakiramdam niya. Habang naglalaro ang iba pang mga bata, napanood niya ang mga bituin at nagtaka kung anong layunin ng kanyang pag-iral. Malayo ang Biblia na nakatago ng makapangyarihan, ngunit ang kanyang espiritu ay nauuhaw sa kanya. Sapagkat kapag minarkahan ng Diyos ang isang tao, kahit na hindi nagsasalita, alam ito ng kanyang kaluluwa. Lumaki ito sa pagitan ng mga tuyong, patlang at maalikabok na mga kalsada, malayo sa butas ng mga malalaking lungsod, ngunit malapit sa banal na bulong. Ang kanyang pamilya ay simple, masipag, tapat sa Diyos sa kabila ng pamumuhay sa ilalim ng pang-aapi ng Asyano. Ang bawat paglubog ng araw, ang ama ni Nahum ay nakaupo sa kanya sa ilalim ng isang puno ng igos.
at sinabi sa kanya ang mga kwento ng mga propeta. Si Elias ay nakaharap sa mga pari ng Baal, si Jeremias na umiiyak ni Jerusalem, si Isaias na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa templo, at pagkatapos ay sinabi niya, "Siguro magiging propeta ka rin sa isang araw." Natawa si Nahum ngunit malalim. Alam kong may nahihugoy sa kanya. Hindi ako naghahanap ng katanyagan, ayaw kong magawa. Gusto ko lang maunawaan ang pag-aalala na kumonsumo nito. At kahit na hindi niya lubos na naiintindihan ang laki ng kanyang tawag, nagsisimula na siyang mabuhay ng may magalang na takot dahil naglalakad na alam na ang bawat hakbang ay maaaring simula ng isang walang hanggang misyon. Sapagkat kapag pinili ng Diyos, ginagawa niya ito ng banal na hangarin at walang anino na pumipigil dito. Sa paglipas ng mga taon, tumindi ang pakiramdam na iyon. Hindi ito pagkalungkot o pagkabalisa tulad ng sasabihin ng ilan ngayon. Ito ay isang uri ng makalangit na presyon, isang pag-asa ng tuktok. Sa tuwing nakikita niya ang kasamaan ng mga mang-aapi, may nasunog sa loob niya. Hindi sa poot ngunit may sigasig para sa hustisya ng Diyos. Ang kanyang dalangin ay naging mas matindi. Gumugol siya ng maraming oras sa katahimikan, sa hangin lamang, umaasa na marinig ang tinig ng Panginoon. At kahit na tila walang nangyari, ang kanyang espiritu ay pinino bilang isang instrumento. Dahil bago makipag-usap sa isang bansa, ang Diyos ay nakikipag-usap sa puso ng propeta at sinimulang maunawaan ni Nahum na ang tinawag ng Diyos ay hindi isang makasariling pribilehiyo. Ito ay isang pasanin, isang krus, isang sakripisyo. Ituturo sa kanya ni Jesus ang ilang siglo mamaya. Kung may gustong hahabol ako, huwag maging, "Krus mo araw-araw at sundan mo ako." Lucas 9:23. Si Nahum nang hindi alam ito ay kumukuha na ng krus na iyon. Ngunit hindi ito isang maluwalhating tawag o sinamahan ng mga trumpeta. Ito ay sasakit, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, ang kawalan ng katarungan laban sa nayon nito, ang pang-aabuso sa hukbo ng Assyria, lahat ng sumira kay Nahum. At sa pagkasira na iyon, narinig niya sa unahang pagkakataon ng hindi masabi na bulong ng Diyos. Ito ay hindi isang naririnig na tinig, ngunit isang ganap na katiyakan sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tulad ng kung ang bawat sel ng kanyang katawan ay sumisigaw ng magkakaisa, "Oras na." At pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Umiyak ka. Hindi takot, kundi ng pagsuko. Naunawaan niya na ang ginhawa ay hindi palaging hinahaplos, kung minsan ito ay upang bigyan ng babala, tama, harapin. Dahil ang tunay na kaginhawaan ay darating lamang pagkatapos ng pagsisisi. At pinili siya ng Diyos na ipahayag ang isang pagkawasak na kabalintunaan ay magbubukas ng daan para sa pag-asa. Sa gayon nagsimula ang pagbabagong anyo nito. Ang sensitibo at tagamasid na binata ay naging isang tao na may apoy sa kanyang mga mata. Hindi ito isang apoy ng tao, ito ay apoy ng espiritu. Nagsimula siyang magsulat upang manalangin ng malakas, mangarap ng mga senyas. At kahit na hindi pa rin niya alam kung kailan o kung paano niya ibibigay ang mensahe, naintindihan niya na ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya. Ito ay sa Diyos. At ito ay maglilingkod kay Jesus sa bawat salita kahit na hindi pa rin niya alam ang kanyang pangalan, sapagkat ang bawat propeta ng lumang tipan ay nagdala sa isang anino ni Kristo, isang eko ng kanyang misyon. Si Nahum ay ang tinig na iyon sa disyerto, ang sulo na iyon sa gitna ng kadiliman ni Nineve. At ang kanyang kwento, kahit na maliit, nakilala ay magiging isang susi sa pag-unawa sa patas at maawain na puso ng Panginoon. Ngunit bago ang mensahe darating ang mga pangitain at mababago ng mga pangitain ang lahat, ang mga gabi ay tumigil na maging kalmado para kay Nahum. Habang ang karamihan ay natutulog, nagsimula siyang mabuhay ang pinakamatinding sandali ng kanyang espiritual na araw. Para bang nagbukas ang langit at nagsimulang mag-alis ng Diyos ang mga pangitain tungkol sa kanyang espiritu. Hindi sila karaniwang mga pangarap. Ang mga ito ay nabubuhay na mga eksena, pinapagbinhi ng isang makalangit na kapangyarihan na nagising sa kanya ng pagpapawis, na ang kanyang puso ay tumibok ng malakas at isang pakiramdam na nakita ang mismong mukha ng pagsubok. Isang gabi, nakita niya ang apoy na bumabagsak sa napakataas na pader. Ang isa pa narinig ang daing ng libong umiiyak para sa kaligtasan. At sa gitna ng mga larawang iyon,
isang boses. Hindi isang tinig ng tao, ngunit isang presensya na tumawid sa kanyang kaluluwa bilang isang kidlat. Ito ang tinig ng Diyos, isang tinig na hindi maaaring baliwalain. Isang boses na hindi nagtanong kung handa ka na. Inutusan ka lang niya. Bumangon ka, Nahum. Crows laban sa lungsod na iyon dahil ang pagtatapos nito ay selyadong. At sa gayon, ang kapalaran ng propeta ay nabuklod din, sapagkat kapag nagsasalita ang Diyos, ang imposible ay tumitigil sa pag-import. Sa unang pagkakataon na narinig niya ang tinig na iyon, nanginginig ang kanyang katawan, hindi ito pisikal na takot. Ito ay ang parehong magalang na takot na nadama ni Moises bago ang nasusunog na bush o na naranasan ni Isaias nang makita niya ang templo na puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang uri ng takot na sumisira sa iyo, na nagpapaintindihan sa iyo kung gaano ka maliit sa harap ng makapangyarihang Diyos. At sa kabila ng epekto, alam ni Nahum sa loob na hindi siya nawasak, tinawag siya. Ang nakakatawang bagay ay sa oras na iyon ay walang mga pulutong o mga palasyo o mga saksi. Ito ay sa kanya, langit at walang hanggan. Mag-isa tulad ng karaniwang ginagawa ng Diyos kapag nais niyang ibunyag ang kanyang sarili, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay ipinanganak na lihim, at ang mga pangitain ay hindi lamang mga imahe ng hinaharap. Sila rin ay isang salamin para sa kanilang sariling kaluluwa. Nililinis siya ng Diyos, paghuhulma, pagsira, at pagkatapos ay muling itayo siya tulad ng isang bagong baso. Tulad ng itinuturo ng Jeremias ay tintamotter, kung saan ang potter ay naghahatid ng daluyan ayon sa kanyang kalooban. Sa isa sa mga pangitain, nakita niya ang mukha ni Nineve na sakop ng mga anino. Ang mga deforming na nilalang ay lumakad sa pagitan ng mga templo, nagdrag ng mga kadena, na parang kinakatawan nila ang idolatriya na namuno sa lungsod. Ang mga idolo ay nagsalita ng walang isang wika, iniutos ng walang buhay. At ang mga tao, nang hindi alam ito, sumamba sa mga demonyo sa anyo ng mga estatwa. Nagising si Nahum na nauunawaan na ang haharapin niya ay hindi lamang isang lungsod, ito ay isang espiritual na lakas. At sa autoridad lamang ng Diyos ay maaaring mapunit ito. Iyon ang gabing nagsimula siyang mag-ayuno. Umiyak araw at gabi. Hindi dahil sa takot ngunit sa pamamagitan ng pagkumbinsi. Alam ko na upang harapin ang kadiliman hindi sapat na maging matapang, kailangan mong maging puno ng espiritu. At ang espiritu ng Diyos ay nagsimulang punan ito sa paraang hindi pa niya naramdaman dati. Ito ay tulad ng apoy sa kanyang mga buto, tulad ng sinabi ni Jeremias 29. Hindi mapigilan. Hindi mapigilan. Ang isang pag-load na pinapawi lamang kapag naihatid ang mensahe. Hindi madaling tanggapin ang lahat ng nakita ko. Minsan gusto kong hindi managinip. Hiniling niya sa Diyos na hayaan siyang matulog sa kapayapaan upang alisin ang bigat na iyon. Ngunit ang higit na hiniling ko, mas matindi ang naging mga pangitain. Hanggang sa naintindihan niya, hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito ang kanyang kaginhawaan o ang kanyang personal na kapayapaan. Ito ay ang layunin ng Diyos na nakataya. At ang hangaring iyon ay lumampas sa kanyang takot. Itinuro ni Jesus ang ilang siglo mamaya na siya na nawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay mahahanap ito. Mateo 10:39. Hindi pa rin alam ni Nahum ang mensahe na iyon sa mga salitang iyon, ngunit nabuhay ito sa kanyang sariling laman, sapagkat ang pagsunod sa Diyos ng maraming beses ay nangangahulugang mawala ang lahat. Pahinga, reputasyon, kaibigan, seguridad, ngunit ang kikitain mo ay ang karangalan ng langit, at iyon ay hindi mabibili ng halaga. Ito ay kung paano sumuko si Nahum. Hindi na siya isang tao na nakakita ng mga kakaibang bagay. Siya ay isang propeta, isang totoo, ang isa na nakakaalam na ang bawat salita na lumabas mula sa kanyang bibig ay magdadala ng selyo ng banal na paghatol. Sa kaluluwa sinimulan ni Nahum ang pagsulat sa kanyang nakita, hindi ako makulong. Kumuha siya ng mga scroll at isinama sa tinta kung ano ang ipinakita sa kanya ng Diyos. Mga bagyo, baha, sinag, mga anghel ng paghatol, mga bundok na natunaw bago ang pagkakaroon ng Panginoon. Si Jehovah ay isang paninibugho at naghihigante. Sa Diyos na nagsusulat ako mamaya, kinuha nito ang galit ngunit mahusay sa kapangyarihan. Nahum 1:2-3.
Ang kanyang tawag ay hindi upang aliwin ang mga malambot na salita, ngunit upang ipahayag ang pagtatapos ng isang panahon ng kasalanan. At bagaman marami ang tatanggihan ito, napagpasyahan na niyang huwag ikulong. Sapagkat kapag ang pananampalataya ay naging ganap na pagsunod, nawawala ang takot, at sa gayon sa pinalakas na puso, naghanda siyang ipasok ang pinakakinatakutan na lungsod ng kanyang oras. Ako ay haharap sa panunukso, pagbabanta at pag-aalipusta. Ngunit maghasik din ako ng isang salita na manginig sa espiritual na mundo. Malapit na makinig si Nineveh sa tinig ng Diyos. At si Nahum ang magiging instrumento. Dumating na ang sandali. Si Nahum, na ngayon ay may apoy ng espiritu na nasusunog sa kanyang mga buto, ay naglalakad sa pinakahihintay na lungsod sa sinaunang mundo, Nineveh. Hindi ako sumama sa isang hukbo. Wala siyang mga espada o kayamanan o mga scroll ng mga hari. Sumama siya sa salita ng Diyos sa kanyang bibig at sapat na iyon. Mula sa unang kalye ay tumawid siya. Ang kanyang presensya ay tila nagiging sanhi ng kakatwa. Ang kanyang titig ay hindi pangkaraniwan. Naglakad siya tulad ng kung sino ang nakakaalam ng kapalaran ng isang lugar at pinagmuni ito ng may pakikiramay. Huminto siya sa isang gitnang parisukat at itinaas ang kanyang tinig na may puwersa na hindi nagmula sa kanyang lalamunan, ngunit mula sa langit. Nineveh, uhaw na uhaw sa lungsod, puno ng mga kasinungalingan at biktima, ang iyong wakas ay dumating. Ang paghatol ng Diyos ay dumating bilang apoy. Ang ilan ay tumawa. Ang iba ay tumingin sa kanya ng may pag-aalipusta. Ngunit ang iba, nadama nila ang isang bagay na nanginginig sa loob. Sapagkat kapag ang isang tao ay nakikipag-usap sa banal na awtoridad, kahit na ang pinakamahirap na puso ay nanginginig, kahit na hindi nila ito aminin, ang pananampalataya ay nagsimulang mag-echo sa mga alays ng bato. Hindi nagtagal ay natipon ang karamihan. Ang ilang mga mausisa, iba pang pangungutya, ang iba ay nagalit. Pinahinto ng mga mangangalakal ang kanilang mga benta. Ang mga bata ay nagtago sa likuran ng mga dingding. At ang mga paganong pari ay inis ng mapangahas. Sino ito? Nagbulong sila. Isa pang Jonas? Sabi nila kasama si Sneer. Ang paghahambing ay hindi maiiwasan. Naglakad din si Jonas sa mga henerasyong kalye na yon at ang kanyang mensahe, bagaman sa simula ay hindi pinansin, inalog ang buong lungsod. Ngunit nagbago ang mga oras. Ang pagmamataas ay bumalik, mas malakas. Sa oras na ito tila wala at walang manginginig kay Nineveh, at gayon paman ay hindi tumigil si Nahum. Ipinangaral niya sa mga sulok, sa mga merkado, sa harap ng mga templo. Ang boses niya ay sumigaw bilang kulog. Hindi siya nag-alok ng agarang pag-asa. Hindi ako tumawag ng pagsisisi. Inihayag lamang niya ang paglilitis. Dahil ang kanyang mensahe ay hindi isang paanyaya, ito ay isang pangungusap, at ang bayan nagsimulang pakiramdam na may isang seryosong nangyayari. Hindi lamang ang lakas ng kanyang mga salita na nag-aalala sa lungsod, ngunit ang espiritual na epekto na sumama sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang pangarap. Ang ilan ay nakinig sa mga sigaw sa gabi. Ang iba ay nakakita ng mga anino na gumagalaw sa paligid. Sinubukan ng mga pari na pigilan ang nangyari sa mga ritual, ngunit walang nagtrabaho. Para bang isang hindi nakikita na ulap ang sumasakop sa lungsod. Kahit na ang mga hayop ay kumilos na kakaiba, ang mga aso ay umungol ng walang dahilan, tumakas ang mga ibon. Ang kalikasan mismo ay tila tumugon sa mensahe ng propeta, at kapag nagsasalita ang Diyos, nakikinig ang lahat ng nilikha. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang pangalan ni Nahum ay nagsimulang mag-ikot sa pagitan ng maharlika, hindi bilang isang iginagalang na propeta, ngunit bilang isang banta. Ang mga guwardiya ng palasyo ay nakatanggap ng mga order upang masubaybayan ito. Ang ilan ay sumunod sa kanya ng lihim, ngunit walang nangahas na hawakan siya. May huminto sa kanila, dahil ang presensya ng Diyos ay totoo. At sinabi ni Jesus na ilang siglo mamaya, ang Espiritu ng Panginoon ay tungkol sa akin, ay nagpadala sa akin upang ipahayag ang mga bihag, Lucas 4:18. Natutupad ni Nahum ang parehong pagpapahid. Ang pinaka-nakakagulat na bagay ay kahit na sa mga nanunuya, nagsimulang tumagos ang mensahe. Tumigil ang isang nagbebenta ng tela
sa pagbukas ng kanyang tindahan. Ang isang dayuhang babae ay nagsimulang manalangin sa Diyos ng Israel. Hiniling ng isang matandang lalaki na dadalhin kung saan manalangin si Nahum para sa kanya. Para bang malalim sa kolektibong kaluluwa, may nagising. Hindi ito napakalaking pagbabagong loob, hindi ito muling pagkabuhay. Ngunit ito ang simula ng isang espiritual na pag-iwas. Ang Espiritu ng Diyos ay lumipat ng may kasidhian. Ipinapakita sa amin ng Biblia na ang salitang makahulang hindi kailanman nagbabalik ng walang laman, Isaiah 55:11, at nangyayari ito sa mga mata ng mga hindi naniniwala. Bagaman ang karamihan ay naging masaya, isang bagay na hindi nakikita ay nanginginig ang mga pundasyon ng Nineve. At iyon lang ang simula, sapagkat ang salitang hindi lamang umabot sa mahihirap, umabot din ito sa trono, at ang mensahe ni Nahum ay umabot sa mga tainga ng hari. Nang marinig ng hari ang mga alingaw-ngaw tungkol sa propeta na nagsalita ng apoy, hindi siya gumanti tulad ng ginawa ng hinalinhan niya noong mga araw ni Jonas. Hindi siya nagbihis bilang isang silisyo o nagtipo ng pag-aayuno. Sa kabaligtaran, ang kanyang unang reaksyon ay ang diskarte. Mag-imbestiga, panoorin, kung mabaliw lang ito, alisin ito, ngunit kung hindi, iniwan niya ang parirala sa hangin. Dahil kahit na ipinagmamalaki, hindi ako pipi. Alam niya na ang mga Diyos ng bato ay hindi nagsasalita. Ngunit ang propetang iyon ay nakipag-usap sa isang autoridad na nakakagambala kahit ang mga sundalo. Ito ang sandali na ang espiritual ay pampolitika at si Nahum ay nasa gitna ng bagyo na iyon. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi humina. Sapagkat kapag ang isa ay puno ng Espiritu ng Diyos, hindi siya natatakot sa mga palasyo o pagbabanta. Alam niya na ang kanyang buhay ay wala sa mga kamay ng mga tao, ngunit sa mga pinakamataas. At sa gayon habang ang palasyo ay gumalaw, si Nahum ay patuloy na naglalakad na may isang matatag na hakbang. Alam na marami pa rin ang ibunyag. Ang hari ng Nineve ay hindi ignorante. Bagaman ang kanyang puso ay pinatigas ng kapangyarihan at idolatriya, ang kanyang memorya ay nagpanatili ng mga fragment ng isang nakaraan na mas gusto niyang kalimutan. Nang sabihin sa kanya ng kanyang mga direktor ang tungkol sa propeta na nangaral ng pagkawasak, may isang bagay sa loob ay pinukaw. Hindi ito takot, hindi bababa sa hindi pa, ngunit isang uri ng malayong eko. Nang gabing iyon, habang nakahiga, sa kanyang kama ay pinalamutian ng pinong lino at napapaligiran ng mga concubines at pabango. May panaginip siya. Sa kanya ang isang matandang bihis sa harapos ay nagpakita sa kanya ng isang nasusunog na sulo at sinabi, "Isang araw darating ang isang mapagpakumbabang tao. Ang kanyang tinig ay magiging apoy. Ang kanyang salita ay tatatak ang iyong kapalaran." Nang magising, ang hari ay tahimik ng ilang minuto. Naalala niya ang panaginip na iyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na mayroon ako nito. Sa katunayan, pinangarap pa niya na maging prinsipe, ngunit binalaan siya ng kanyang ina na hindi niya ito nabanggit. Ito ay isang sinaunang hula, sabi niya sa isang nanginginig na tinig. At ang katuparan nito ay magdadala ng paghuhusga. Ngayon, bumalik ang hula na iyon, mas buhay kaysa dati. Sa katahimikan, inutusan ng hari ang kanyang mas matandang eskriba na dalhin. Hiniling niya sa kanila na suriin ang mga nakatagong talaan, mga lumang teksto, hindi autorisadong mga hula. Ang ilan ay tumanggi. Ang iba ay nanginginig. Ngunit ang isa sa kanila, isang matandang lalaki na nagngangalang Izel, ay nagdala ng isang roll na natatakpan ng alikabok at may pulang selyo. Kamahalan, hindi ito dapat buksan. Siya ay nakatago ng mataas na pari ng mga nakaraang henerasyon. Sinira, ito ng hari ng walang pag-atubili. At doon sa pagitan ng mga nakakainis na salita, isinulat ito. Kapag ang patas na klame laban sa lungsod ng dugo, huwag magsara. Sapagkat ang pinakamataas ay maglagay ng apoy sa kanyang bibig. Ang pariralang iyon ay nagyelo sa kanyang dugo, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit dahil sa takot. Dahil alam ko na kung ito ay totoo, walang makakapigil sa darating. Hindi siya bumangon ng mabilis o panalangin. Hindi niya hinanap ang Diyos ng Israel. Nagplano lang siya. Nag-order siya. Inutusan niya si Nahum. Nais kong malaman kung talagang nagsalita ako para sa Diyos o kung ito ay isang agitator lamang.
Ngunit ang isang bagay sa kanyang tingin ay hindi na pareho. Lumaki ang mga alingaungaw sa palasyo. Ang ilang mga sundalo ay nagsasabing nakaramdam ng panginginig sa lupa malapit sa templo. Ang iba ay nagsabi na ang mga idolo ay nagsimulang mag-crack. Isang lingkod ang nagsabing nakakita ng apoy na lumabas sa mga kamay ni Nahum kapag nagdarasal, at kahit na walang makumpirma kahit ano, ang espiritual na pag-igting ay hindi mabata. Ang hari, na lalong hindi mapakali, ay nagpatawag ng isang lihim na pagpupulong sa kanyang mga mago at pari. Diretso niyang tinanong sila, maaari lamang isang tao ang sanhi ng paghatol ng isang Diyos? At ang isa sa pinakalumang sumagot, kung ang taong iyon ay nagmula sa Diyos ng mga Hebreo, kung gayon hindi siya isang tao ngunit isang tanda. Kabuang katahimikan, sapagkat bagaman ang hari ay sinasamba bilang Diyos sa kanyang pinakamatalik na nasasakupan, ay alam niyang hindi siya. Na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan, isa na hindi maaaring manipulahin, at ang kapangyarihang iyon, ayon sa Biblia, gawin ang earth nanginginig sa kanyang tinig at gawin ang mga bundok na tumakas. Awit 104:7. Iyon ang Diyos ni Nahum, at lumapit ang Diyos. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mapanganib na ideya. Inisip ng hari ang pagharap sa espiritual na nakatago. Inutusan niya ang mga lumang ritual, ipinagbabawal kahit nasa loob ng kanyang pinakamadilim na bilog. Ritual pagkatapos ng ritual, ang kapaligiran sa lungsod ay nagsimulang maging mabigat. Ngunit sa halip na mapahina ang salita ni Nahum, pinalakas niya ito, sapagkat ang bawat pagtatangka na manipulahin ang supernatural ng walang patnubay ng Diyos ay magbubukas lamang ng pintuan sa paglilitis. Ang mga tao ay nagsimulang maghinala. Ang ilan ay nag-uusap tungkol sa mga sumpa, ang iba pa ng mga banal na signal. Hindi na maitago ng mga pari ang takot. Ang totoong pananampalataya ay nagising sa gitna ng kaguluhan. Ang ilan ay nangahas na lihim na manalangin sa Diyos ng mga Hebreo. At sa gayon, ang buong lungsod ay naging isang hindi nakikita na larangan ng digmaan sa pagitan ng pagmamataas ng tao at ang kabanalan ng Diyos. Ang hari ay hindi na matulog ng mahinahon. Ang kanyang trono ay nagsimulang manginig, dahil alam ko na ang hula ay hindi mapigilan kapag ito ay pinakawalan. At habang ang mga dingding ng palasyo ay napuno ng pagkabalisa, sa pinakalimutan na sulok ng Nineveh, ang iba ay nagsimulang kumilos. Ang isang batang tagasulat na nakalaan upang irehistro ang mga ritual sa templo ay nagsimulang tanungin ang lahat ng natutunan niya. Ang pangalan niya ay Malik, at ang kanyang papel sa kwentong ito ay hindi maliit. Sapagkat kapag nagpasya ang Diyos na ibunyag ang nakatago, palagi siyang gumagamit ng mga hindi inaasahang tao. Hindi pa rin alam ni Malik, ngunit malapit na siyang maging isa sa mga pangunahing piraso sa katuparan ng matandang hula na iyon. Nagsimula ang isang bagong yugto. Ano ang inilibing, nagsimula itong ilipat. Si Malik ay hindi isang karaniwang tao. Mula sa isang murang edad siya ay napili upang maglingkod sa gitnang templo ng Nineveh, hindi sa pamamagitan ng linya, ngunit para sa kanyang matalim na pag-iisip at ang kanyang manghang memorya. Siya ay may likas na regalo para sa pagsulat, at iyon ang dahilan kung bakit siya sinanay na maging isang tagasulat ng palasyo na namamahala sa pagrehistro ng mga sagradong ritual, ang mga handog sa mga paganong Diyos at ang mga nakatagong desisyon ng hari. Bagaman ang kanyang gawain ay tila galang, ang katotohanan ay si Malik ay nanirahan sa isang puspos na kapaligiran ng mga anino. Mula sa pagkabata, nakinig ako sa mga bulong sa mga bulwagan ng templo. Ang mga pari na nagsasalita sa mga wika na hindi tao. Ang mga ritual na gaganapin sa hating gabi na may mga saradong pintuan at itim na kandila. At kahit na hindi ko lubos na naintindihan kung ano ang nakita niya, may isang bagay sa loob niya na nakakagambala sa kanya. Hindi ito takot. Ito ay pag-unawa. Isang pakiramdam na ang lahat ng hindi nagmula sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya, ang isa na nagsalita tungkol sa hustisya at pag-ibig ay hindi maaring naroroon sa mga sakripisyo ng dugo, at ang kanyang puso ay nagsimulang maghanap ng mga sagot na lampas sa mga altar ng bato. Ito ay sa isa sa mga araw na iyon, habang nag-uutos ng mga lumang talaan sa isang ipinagbabawal na silid, na narinig niya sa unahang pagkakataon ang pangalan ni Nahum.
Isang bantay ang nakipag-usap sa isang pari. Nakilala na ang propeta. Inutusan ng hari na subaybayan siya. Kung ipapasa niya ang linya, aalisin siya. Si Malik, na nagsimulang maging interesado sa mensahe ng estranghero, na ito ay paralisado. Isang bagay sa loob ang nagsabi sa kanya na ang taong ito ay hindi katulad ng iba, na hindi siya tagahanga o agitator, na nagsalita ng may tunay na autoridad, na maaari lamang magmula sa Diyos. Napagpasyahan niya, kung gayon upang gawin ang hindi maiisip, hanapin ang propeta ng lihim. Dumulas siya sa hapon na natakpan ang kanyang mukha at naglakad papunta sa mababang mga kapitbahayan kung saan alam nila na nakita si Nahum. Natagpuan niya siyang nagdarasal sa tabi ng isang tuyong mapagkukunan. Hindi siya agad nagsalita. Nakinig lang siya. At ang higit na nakinig niya, mas sinira niya sa loob. Ang salita ni Nahum ay hindi kinundena ang mga tao sa poot. Sumigaw ako para sa hustisya. Inanunsyo niya ang paglilitis, ngunit ipinahayag din na patuloy na nakikipag-usap ang Diyos. Naghintay si Malik ng tamang oras at lumapit. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. May mga bagay na dapat mong malaman. Mga lihim na walang nangahas na ibunyag. Tiningnan siya ni Nahum na may matahimik na mga mata na para bang alam na niya kung sino siya. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang pag-uusap na magbabago sa kanilang buhay. Kinumpirma ni Malik kung ano ang nakita niya sa mga templo. Nakatagong mga sakripisyo, mga tunnel sa ilalim ng dambana, mga pakete na ginawa ng mga unang pari na may mga kakaibang nilalang. Sinabi nila na may isang bagay na inilibing sa ilalim ng lungsod bulong niya. Isang bagay na hindi dapat gising. Pinakinggan siya ni Nahum sa katahimikan habang kinumpirma ng kanyang espiritu ang bawat salita. Sapagkat maraming beses, kapag ang katiwalian ay umabot sa puso ng pagsamba, ang Diyos ay hindi na minamahal, ngunit ang mga disguise na mga demonyo. Ang ipinahayag ni Malik ay mas seryoso kaysa sa tila. At sa kanyang pagiging walang kasalanan, sumali lang siya sa misyon ng propeta. Sapagkat hindi lamang ginagamit ng Diyos ang mga dakilang, gumamit ng payag. At si Malik ay handa. Habang nakakuha sila ng tiwala, sinimulan ni Nahum na turuan siya sa mga landas ng Diyos ng Israel. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pananampalataya, ng Torah, ng mga propeta. Itinuro niya sa kanya na si Jesus ay hindi pa dumating sa laman, ngunit ang lahat ng mga tunay na tagapaglingkod ng Diyos ay itinuro sa kanya. Sinisipsip ni Malik ang bawat salita tulad ng umiinom ng tubig pagkatapos ng maraming taon sa disyerto. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya na ang kanyang regalo, pagsulat, ay maaring magamit upang hindi itago ang katotohanan, ngunit upang ipakita ito, at iyon ay nang gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon. Isusulat niya ang lahat. Lihim mong i-save ang bawat pag-uusap, bawat paghahayag, bawat detalye. Dahil kung may nangyari kay Nahum, ang kanyang patotoo ay hindi mabubura. Sapagkat kapag ang katotohanan ng Diyos ay nagsisimulang magaan, o ang impyerno mismo ay mapipigilan ito. At si Malik, ang binata na nagsusulat ng madilim na templo, ay nagsimulang magbago sa isang messenger ng ilaw. Ngunit ang misyon ay nagsisimula pa lamang. Binalaan siya ni Nahum na marami pa. Malalim ang katiwalian na iyon. Ang mga pari na iyon ay gagawa ng anumang bagay upang maprotektahan ang kanilang mga lihim. At si Malik, na nahahati ang kanyang puso sa pagitan ng takot at pananampalataya, tinanggap ang hamon. Alam ko na ngayon hindi na ako makakabalik. Na ang kanyang mga mata ay nakakita ng sobra at ang kanyang kaluluwa ay hindi nakabilang sa lumang sistema. Mula sa sandaling iyon, siya ay naging isang makalangit na impormante sa loob ng templo. Isa na nakakaalam ng mga nakatagong kalsada, ang mga code, ang mga traps. Ang kanyang buhay ay tumama mula sa isang thread, ngunit ang kanyang pananampalataya ay nagsimulang mamulaklak. At sa gayon ang banal na plano ay sumulong, sapagkat kapag nais ng Diyos na ibunyag ang nakatago, lagi siyang nag-aangat ng mga testigo. At si Malik ay naging isa lamang sa kanila. Alam ni Malik na upang lubusang maunawaan kung ano ang nangyayari sa Nineveh, kailangan niyang lumampas sa mga tala sa templo. Narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang matandang lalaki na nagngangalang Harit.
isang retiradong tagasulat, dating server ng palasyo na tinanggal sa pagtanggi na mag-transcribe ng ilang mga madilim na teksto. Sinabi nila na nakatira siya sa labas, kabilang sa nakalimutan na mga lugar ng pagkasira, at nasa kanya pa rin siya na itinuturing na sinumpa ng mga pari. Si Malik, na ginagabayan ng pananampalataya na lumago sa loob, ay nagpasya na pumunta sa kanyang paghahanap. Naglakad siya sa maalikabok na mga daanan, sa pagitan ng mga nawasak na bahay at walang mga pangalan, hanggang sa natagpuan niya siya. Isang taong may hood, mahaba ang balbas, maliwanag na mga mata at masiglang tinig na tumingin sa kanya na parang hinintay na niya ito. Dumating ka para sa katotohanan, bulong ni Harit. Handa ka bang i-load ito? Pinahiya ni Malik ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya bumalik. Sapagkat kapag itinulak ng Espiritu ng Diyos, kahit na ang pinakamahina ay nagiging matapang. Sa loob ng kanyang mapagpakumbabang tirahan, pinanatili ni Harit ang mga lumang dokumento. Pinagsama sa makapal na tela na tinatakan ng itim na wax. Ang mga tekstong ito ay nakatago para sa mga henerasyon, paliwanag niya. Hindi dahil sila ay hindi totoo, ngunit dahil nagsiwalat sila ng sobra. Maingat na hindi pinigilan ni Malik ang isa at natagpuan ng kanyang mga mata ang kanilang mga sarili na may mga salitang nakasulat sa sinaunang Hebreo, mga kwento ng mga sakripisyo ng pundasyon, mga pakete ng dugo na ginawa kapag nakakataas ng Nineve. Ang lungsod ay itinayo sa kawalan ng katarungan, sabi ni Harit sa isang sirang tinig. Ang unang dambana ay isang bata, ang unang templo, isang sepulcher na nakilala. Hindi makapaniwala si Malik sa kanyang nabasa. Para bang ang bawat salitang akma sa mga pangitain ni Nahum na may mga takot na nabalisa mula pa nung bata pa. At bakit walang huminto sa kanya, tanong niya. Tumingin si Harit. Dahil ang kapangyarihan ay nagmamahal sa kadiliman at ang kadiliman ay nagmamahal sa katahimikan. Sa paglipas ng mga oras, ipinakita ni Harit ang mga scroll na detalyado kung paano pinananatiling buhay ng mga pinakalumang pari ang isang sumpa na may panahong mga ritual. Napag-usapan nila ang tungkol sa anino sa ilalim ng lungsod, isang hindi pinangalanan na nilalang na dapat manatiling tulog kapalit ng mga sakripisyo ng tao. Ang mga talaan ay nakakatakot, mga pangalan ng mga biktima, petsa, pamamaraan, lahat ng dokumentado ng tumpak at kabilang sa mga teksto isang malinaw na babala. Kung ang dugo ay tumigil, magbubukas ang kailaliman. Nakaramdam si Malik ng isang ginaw upang maglakbay sa kanyang likuran. Lahat ng nasaksihan niya sa mga templo, lahat ng inihayag ni Nahum na nakahanay bilang mga piraso ng isang espiritual na palaisipan. At sa unahang pagkakataon, naintindihan niya na ang darating na pagsubok ay hindi lamang simboliko o moral. Ito ay totoo. Nasasalat. Tulad ng sa mga araw ng baha. Tulad ng sa Sodom. Ang Diyos ay hindi nagpapadala kay Nahum para lamang babala. Ipinadala ko ito upang maisil ang isang siklo. Isang siklo na nagsimula sa dugo at magtatapos sa apoy. Pagkatapos ay binigyan siya ni Harit ng isang huling role, ang pinaka-mapanganib. Hindi ito nabasa sa publiko. Sinulat ko ito gamit ang aking sariling mga kamay. Kinopya ito mula sa isang mas matandang teksto. Sinasabi nito kung saan nakatago ang mga orihinal na tala sa ilalim ng totoong dambana, sa isang selyadong kamera, protektado ng mga sumpa at ng mga kalalakihan na handang pumatay upang hindi ito natuklasan. Malik, na may pinabilis na puso na dama na ang kanyang buhay ay nagbabago magpakailanman. Ang mga salitang sumasalamin sa parehong kapangyarihan na mga turo ni Jesus ay ilang siglo mamaya, Juan 8:32. Haser, encontrar los registros ocultos. Ang tao ay inilibing, walang makakapigil sa kanyang kamay. Ang pangunahing katiwalian ni Nineve ay nakatago. Naglakad si Malik sa pagitan ng mga haligi na inukit ng mga kakaibang simbolo habang binati siya ng mga pari ng hindi pinaghihinalaan. Hindi nila alam na ang isa sa kanila ay naantig sa pananampalataya, na nagsilbi ngayon sa hari ngunit sa Diyos, at habang siya ay sumulong, ang kanyang kaluluwa ay tahimik na inulit ang mga salita ng mga propeta. Ang ilaw ay kumikinang sa kadiliman
at ang kadiliman ay hindi na naiglaban sa kanya. Juan 1:5. Ang kamera sa ilalim ng dambana ay totoo. Alam ko ito para sa mga plano na nabasa ko ng lihim at para sa detalyadong mga tagubilin na ibinigay sa kanya ni Harit. Nang gabing iyon, hinintay niya na magtapos ang mga ritual at tatahimik ang templo. Sa pamamagitan ng matatag ngunit mga hakbang sa stealth, bumaba ito sa pamamagitan ng isang nakatagong bahagi ng hagdanan sa likod ng isang lumang tapestry. Ang hangin ay naging mas matindi sa bawat hakbang at isang espiritual na pang-aapi ang inaapi ito. Hindi lamang ito takot, parang buhay ang lugar, mapagbantay. Pagdating sa ilalim, nakakita siya ng isang pintuan ng bato na may mga lumang inscription. Hinawakan niya sila ng may paggalang. Alam na ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang tipan, isang sumpa, isang pagtataksil sa totoong Diyos. Huminga siya ng malalim at itinulak. Sa loob, natagpuan niya ang mga dibdib, mga kodis, buto, at isang pangalawang dambana na may mga madilim na lugar. Hindi ko kailangan ng karagdagang katibayan. Hindi iyon deposito. Ito ay isang masungit na santuaryo, isang yungib ng mga karumaldumal. At sa gitna ng kilabot na iyon, natuklasan niya ang mga tala. Ang mga scroll na ito ay detalyado, ang lahat. Ang sinumpa na pundasyon ng lungsod, ang mga pangalan ng mga unang pari, ang mga pakete na tinatakan ng dugo, at ang pinakanakababahala, isang walang form na nilalang na tinukoy bilang The Guardian of the Foundations. Pinapakain ng mga sakripisyo ng buong henerasyon. Naunawaan ni Malik na hindi lamang siya nahaharap sa isang pampolitika o relihiyosong lihim. Nakaharap ito sa isang gawa ng digmaang espiritual. Ang ipinangaral ni Nahum ay hindi lamang pisikal na pagkawasak, ngunit ang pagbagsak ng isang demonyong estruktura na itinayo na may mga siglo ng kawalang katarungan. Iyon ay isang Babylonia na nakilala bilang sibilisasyon. At kung ang espiritual na kadena ay hindi nasira, ang paghatol ay darating bilang isang bagyo. Hindi para sa banal na kalupitan, ngunit para sa hustisya. Sapagkat hindi mamak ang Diyos, Galatia 6:7. Anong tawang naghahasik? Mas maaga o huli ani? At si Nineveh ay naghasik ng sobrang kakila-kilabot. Noon ay nakinig si Malik sa mga hakbang, hindi haka-haka, hindi espiritual, tunay, mga gwardiya sa templo. Siguro sinundan nila ito, siguro pinaghihinalaan nila ito. Mabilis niyang isinara ang mga dibdib, nagtago ng isang scroll sa loob ng kanyang balabal at pinatay ang sulo. Tumakas siya sa pangalawang daanan, isa lamang na alam ng mga manunulat. Kapag umalis, hindi na ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng kagyat. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib, ngunit alam din niya na ang katahimikan ay upang ipagkanulo ang Diyos. Kailangang umalis ang mensahe. Kailangang malaman ni Nahum ang lahat. At ang mga tao ay nararapat na malaman ang katotohanan. Dahil ang isang lungsod na itinayo sa kasinungalingan ay hindi maaaring tumayo. At kahit na ang presyo ng pagbubunyag ng nakatago ay mataas, ang gastos ng pamumuhay sa pagtanggi ay mas malaki. Tumawid si Malik sa linya at sa kanyang kaluluwa ang paniniwala na inihanda siya ng Diyos sa oras na iyon bago ipanganak. Bumalik na kilala niya ng lihim si Nahum. Binigyan niya siya ng pergamino, isinalaysay ng detalyado ang lahat. Ang propeta ay nakinig ng hindi nakakagambala na may luha sa mga mata at apoy sa puso. Kinumpirma niya na ang lahat ng nakita niya sa mga pangitain ay isinulat. Ang paghatol ng Diyos ay hindi lamang malapit ngunit nararapat. At ang Malik na iyon, ang binata ay nagsusulat ng templo, ay naging susi sa isang sinaunang paghahayag. Mula sa araw na iyon, ang mga hula ay nagsimulang kumuha ng isang bagong sukat. Hindi na sila nagbabala lamang ng mga salita. Sila ang salamin ng isang hindi nakikita na labanan kung saan nahaharap ang pananampalataya sa mga kapangyarihan ng kadiliman. At habang ipinagpatuloy ni Nineveh ang kanyang kurso, ang isang bagay sa ilalim ng lungsod ay nagsimulang magising. At ang susunod na hakbang, kumpirmahin ko ito. Ang lungsod ay hindi na pareho. Isang bagay na hindi nakikita ay nagsimulang magpakita ng malakas. Ito ay hindi lamang mga salita o alingaw-ngaw.
Ang mga ito ay tunay, konkreto na mga palatandaan na nanginginig ang kaluluwa kahit na ang hindi ka paniwala. Tuwing gabi ang mga malalim na sigaw ay lumabas mula sa mga entrails ng Nineveh. Hindi sila tao at hindi sila mga hayop. Ito ay parang ang lupa mismo ay umungol sa ilalim ng bigat ng kung ano ang nakatago sa loob ng maraming siglo. Ang mga balon ay natuyo ng walang paliwanag. Ang tubig ng Tigris ay tumaas at bumaba ng hindi regular na karahasan. Sa mga merkado, ang pagkain ay maaaring nasa loob ng ilang oras. Ang mga bata ay may ulit na bangungot na may mga anino at apoy. At ang pinakaluma, ang mga naalala pa rin ang mga ipinagbabawal na kwento ng nakaraan ay nagsimulang matakot na ang mga salita ni Nahum ay higit pa sa isang simpleng banta, sapagkat ang tunay na pananampalataya, kapag ginagabayan ito ng Diyos, ay hindi nagbabala ng walang kabuluhan. At kung ano ang darating, wala pa siyang mapipigilan. Nagreaksyon din ang mga hayop. Ang mga ibon ay tumakas sa mga kawan nang walang direksyon. Ang mga aso ay hindi tumigil sa pag-uungol at sa mga kuwadra ang mga kabayo ay pinukaw ng walang kadahilanan. Ang mga anino ay naging mas matindi sa paglubog ng araw at ang mga pari, lalong desperado, pinarami ang kanilang mga ritual, ngunit wala silang epekto. Para bang isinara ng langit ang kanyang mga tainga. Pinanood ni Malik ang lahat na may pinaghalong takot at katiyakan. Alam kong ang mga palatandaang iyon ay bahagi ng pagsunod. At Nahum, hindi na kailangang makipag-usap si Nahum. Ang kanyang nag-iisang presensya ay nag-abala sa masama at pinalakas ang matuwid. Naglakad siya sa mga lansangan na may supernatural na kapayapaan dahil nakita na niya ang wakas mula sa simula. Ang Panginoon ay malapit upang mailigtas ang mga nasira ang puso. Awit 34:18. Sinabi niya sa mga lumapit na naghahanap ng ginhawa, sapagkat kahit na ang paghatol ay totoo, gayon din ang awa. Ang Diyos ay hindi nawasak ng kapritsyo. Ginagawa niya ito kapag ang kasalanan ay umabot sa tuktok nito. Ang ilan ay nagsimulang magsisi. Hindi sa publiko dahil sa takot, ngunit sa lihim. Isang pangkat ng mga kababaihan ang nagtipon upang manalangin sa isang nakatagong bahay. Sinara ng isang matandang lalaki ang kanyang tindahan at sinunog ang kanyang mga idolo. Ang isang bata ay nagambala sa isang ritual upang sabihin na ang Diyos ng langit ay nagagalit. Maliit na kilos, ngunit sapat upang ipakita na ang Espiritu ng Diyos ay lumipat. Napansin at sumigaw si Nahum. Hindi kalungkutan, ngunit paggalang, dahil alam ko na kahit na ang paglilitis ay dumating, may mga kaluluwa na nagsimulang magising. Kung ang aking mga tao ay mapagpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha, pagalingin ko ang kanilang lupain. 2 Chronicles 7:14, sinabi niya ng tahimik habang naglalakad siya sa pagitan ng alikabok. Ngunit ang karamihan, naging masaya pa rin. Nagpatuloy sila sa kanilang mga piging, sa kanilang mga ritual, sa kanilang pagmamataas. Inihambing nila ang Nahum sa Crazy Street. Sinabi nila na hindi ito naiiba sa mga huwad na propeta. At ang pangungutya na yon, ang kanyang pangungusap. Ang mga pinuno, naramdaman ang presyo ng bayan, sinubukan na makagambala sa mga partido, mga batas palabas. Ngunit ang lahat ay nadama na walang laman, para bang nawala ang kaluluwa ng lungsod. Ang sikat ng araw ay hindi lumiwanag ng pareho. Ang hangin ay nagdala ng mga kakaibang amoy. At ang mga pader ng templo ay nagsimulang magpakita ng mga bitak, literal. Sinubukan ng mga pari na itago ito, ngunit hindi nila magagawa. Para bang ang buong lungsod ay malapit nang bumagsak mula sa loob. Huling nakita si Nahum na nagdarasal sa burol na nagbigay ng paningin kay Nineveh. Sa bukas na mga bisig, sumigaw siya sa langit na may mga salitang walang naiintindihan. Ngunit ang mga nakakita sa kanya ay nadama ng isang bagay na selyadong walang babalik. Dahil kapag ang Diyos ay nagbibigay ng isang huling babala, hindi ito takutin, ito ay upang magising. At ang mga hindi nagigising, simpleng taglagas. Ganyan si Nineveh. Sa gilid. At kung ano ang dumating, ay hindi magiging simbolikong, magiging apoy ito. Ito ay masisira. Ito ay magiging banal na hustisya. At habang ang lungsod ay nag-staggered sa pagitan ng
aalipusta at gulat, sa pagitan ng pagmamataas at pagkawasak, ang isang kakaibang presensya ay nagsimulang makaramdam. Para bang naghihintay ang paglilitis sa kanyang sandali, tulad ng kung ang mga anghel ng pagkawasak ay nakahanay na sa lungsod. At sa mabigat na katahimikan na iyon, sa siksik na kapaligiran, sarado ang makahulang bilog. Si Malik, mula sa kanyang pagtatago, ay sumulat ng lahat. Nanalangin si Harit sa kanyang yungib. Hindi na nag-usap si Nahum, naghintay na lang ako. At ang Diyos, malapit ng kumilos ang Diyos. Sapagkat kapag ang pananampalataya ay nakakatugon sa pagsunod at ang hustisya ay naghahalo sa awa, gumagalaw ang langit. At ang langit ay lumipat na. Ngayon alam mo na ang kwento na hindi kailanman sinabi ni Nahum. Ang tanong ay direkta. At ikaw, nakikinig ka ba sa mga babala ng Diyos? Sapagkat ang mga paghatol ng langit ay hindi lamang para sa mga sinaunang lungsod. Naabot din nila ang mga puso na tumigas. Mayroon bang anumang bagay sa iyong buhay na kailangang kumatok bago huli na? Sumulat sa mga komento. Anong bahagi ng kwentong ito ang hinawakan ng iyong puso? Nais kong basahin ang iyong karanasan, ang iyong mga saloobin, ang iyong espiritual na pagmuni. Ang pamayanan na ito ay lumalaki kapag ibinabahagi natin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at buhayin ang kampanilya upang hindi makaligtaan ang susunod na mga nilalaman na nagpapakita ng mga katotohanan sa Biblia na nagbabago. Nagsisimula pa lang tayo ng isang paglalakbay ng malalim na paghahayag at maniwala ka sa akin, ang darating ay mas nakakagulat. Mag-click ngayon sa susunod na video na lilitaw sa iyong screen. Ipinangako ko sa iyo. Doon ay matutuklasan mo ang isa pang nakatagong misteryo sa mga banal na kasulatan na magbabago sa iyong paraan upang makita ang plano ng Biblia at Diyos para sa iyong buhay. Magkita tayo sa sumusunod na video. Pagpalain, kasana ng Diyos ng malakas. Ako ay isang frame at nagsisimula pa lang ito.